po si Thea Luna, 14 years old. Nalaman ko po itong bukol na to since 4 years old po ko. Nakita ko, napaisip ako na medyo kakaiba pala yung mukha ko kasi parang naisip ko iba sa ibang ordinaryong bata na ordinaryong mukha. Hindi ka nahirapan magsalita dahil dyan? Hindi naman po, yung medyo may pag nagsasalita, sumisigaw. Dahil lang din naman po, pag yun, tulad din po ng ibang bata, parang normal lang din po yung mukha ko kasi nakakalakad ako, nakakapaglaro pa, nakakapagbiyahe-biyahe pa, sa ibang gawain tulad ng normal na bata. Kaya ang pakiramdam ko sa mukha ko, okay lang, parang wala lang din po. Ako si Maribik Luna, nanay ni Thea. Si Thea po pagkakagising sa umaga ay kailangan na niyang mag-nebulizer at saka suction machine. Kailangan niya pong magpausok para sa tracheostomy niya para matanggal yung bara ng kanyang trach. Ito pong suction machine na to ay almost 12 years na po. Improvise na lang po ito dahil sa sobrang tagal na nasisira na siya. Tsaka ilang beses ko na rin pinapaayos. Dahil sa kailangan lang po talaga niya ng suction para sa kanyang tracheostomy, ginagamit pa rin po namin, pinagtsatsagaan ito. Dito po sa Mindoro, kasama po namin yung nanay ko, yung lola ni Thea, tsaka yung isa kong kapatid na lalaki. Si Thea po ay 14 years old na. At simula po nung maliit pa siya ay nagsasuffer na po siya sa kanyang sakit. Nakikita ko po siyang nahihirapan din pag ginaganong ko siya. Nasasaktan siya kapag sinasuction ko siya dahil masakit na daw. Once a day na lang po. Every morning. O may pagkakataon na halimbawa, pag nagkaubo siya, madalas, dililinisan na lang po. Nung pinanganak siya nung baby, nagulat ako kasi tapos awang-awa ko kasi mayroon na siyang malaking bukol sa kaliwa niyang pisngi, tapos yung dila niya, makapal na po. Nahirapan na siya talagang huminga. Kaya nag-decision po kami na 3 weeks pa lang siya, niluwas na po namin siya ng Maynila para pakasuri sa doktor. Laboratory, lahat, CT scan para makita kung ano talaga daw yun. Yung airway nga po niya ay lumiliit na. Kaya po ngayon, nalagyan siya ng tracheostomy. Nilagyan po siya ng tracheostomy noong nag-surgery siya ng 2 years old and 4 months. Sinabay na po yung surgery. Nagbawas ng laman dito sa may part ng lalamunan niya. Pero binuksan po siya lahat dito. Mayroon siyang opera mula dito hanggang sa kabila. Inopen po yun. Kaya lang, dito lang siya nag-excision. Sabi po nung doktor sa akin, pag inopera natin siya na lahat wala, pwede siyang maparalyze. Steady lang, gumagalaw lang si mata. Kaya, iniwan yung part po na dalawa dito para makagalaw siya ng gano'n. Yung dati ko pong asawa, nagkahiwalay kami nung 1-year-old pa lang si Thea dahil irresponsible po siyang ama. Kumbaga, pinapapayaan niya lang po yung anak ko. Mas priority pa po niya yung barkada niya, bisyo niya. Mas alam niya pong may sakit yung anak ko pero never siyang nagpursige para tulungan yung bata.
Dati po wala siyang maintenance na ginagawa, kumbaga surgery lang talaga ng surgery. Kumbaga, yun nga po, nilalapit ko nga po sa mga NGO na politics, mga ganun, o kung sino man po yung mayroong mga foundation. Sa Philippine Children Medical Center, ang ginagawa po sa kanya ay yung IBI o yung Instillation Bleomycin Injection. Yun po daw yung gamot para sa hemangiopericytoma niya, para lumiit. Ang ginagawa po sa kanya, once a month po siyang nagsisession. Bali na gagastos po niya per session per month ay umaabot po ng 18,000. Kasama po dun yung mga gamot, laboratory niya. Every 2 weeks po kasi nagla-laboratory siya, x-ray, tapos yung pong mga bayad sa doktor, bayad sa operating room, anesthesia. Ito po yung mga papel ko na ginagamit para sa solicitation letter ng anak ko para sa kanyang gagamitin na pondo. Total po ng operation charges, room, at saka stocks na pharmacy or medicine and laboratory is 66,070. Andito din po yung anesthesia. Quotation din po ito ng anesthesia for 5 session ng kanyang bleomycin injection. Ang total po nito ay 39,180. 5 session na po yon na magagamit. Kaya ang total po lahat ng aking quotation na kailangang ipunin para tuloy-tuloy yung injection ni Thea sa kanyang pisngi ay umaabot po ng 105,000. Hanggat kaya ko, bibigay ko yung 100% na pag-aalaga at pagtsatsaga sa anak ko. Dahil alam ko na ang anak ko ay lumalaban para sa sakit niya. Nahirapan po kasi kami. Lalo single parents lang. Nahirapan po ako for 14 years. 14 years na po kami nagsasuffer ng ganyan para sa anak ko. Parang, ang sakit-sakit po kasi kapag sinabi niya na punta tayo sa ganun, pero hindi ko magawa kasi sa kondisyon niya. Hindi ko po maibigay sa kanya kung ano yung gusto niya dahil kailangan limit lang tayo sa bawat gagalawin natin. 8 years old na po siya nakapag-start na mag-aral para sa grade 1 at nakapag-aral po siya hanggang grade 4. Ngayon po natigil na naman dahil nga po sa kanyang kondisyon. Kaya po nag-decide po kami sa Maynila na ipagamot ulit. Kamusta anak ko? Thea, kamusta? Nakita ko na yung saya sa mukha niya, sa mata niya, na dati ay malungkutin siya kasi yung nararamdaman niyang sakit. So ngayon sabi ko nga ay salamat at nakadalaw siya dito sa amin. Nakita ko yung pagbabago sa kanya. Kasi makikita ko siya bilang inang aba, ganun. Nuring ko na rin kasi siyang anak, kaya natutuwa ako na malaki yung pagbabago sa kanyang kalalagayan ngayon, especially sa kanyang health. Hindi na po masakit. Nakakailan po. Wala nang maugal. Walang nangbubuli sa kanya kasi nauunawaan siya ng mga kaeskwela niya. May mga bagong estudyante na pag dumarating, sino yun? Ba't ganun ang itsura ng mukha niya? So pinapaliwanag naman namin na ang kalagayan ni Thea ay kakaiba sa inyo. Kaya dapat hindi nyo siya pagsasalitaan ng kung ano-ano, dapat mahalin natin siya kasi mas mapalad kayo kaysa sa kanya. Kaya naunawaan naman yun ng mga bata at kaya ganun na lang ang pagmamahal nila kay Thea. Nami-miss ko po siya dahil po sa kanyang galing sa pag-drawing, sa kanya pong mabait. Dahil po nung grade 4 po ay siya lang po yung kaibigan ko
ko po nung grade 4. Siya lang po lagi yung nagtuturo po sa akin sa math. Matalino po sa Titea, with honors nga po siya sa aming school. Sa lahat naman ng subjects, okay siya. Maganda ang performance niya. Kahit pa nga siya nag-a-absent kasi kuminsan naglalagnat siya, ganyan. Pagpasok niya at magbibigay ako ng quiz, so konting review lang ang binibigay ko, merong time na mas natataasan pa niya yung iba niyang kaeskwela. Kaya siya ay nasa top 10 talaga siya.